Fully okay ra da sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar no tungod sa hulga sa bagyo. Hopefully okay ra dari sa lalawigan sa Southern Leyte suspended ang atong klase ron sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan. So duga nga padayong pahinomdom sa atong mga otoridad nga mag-ampi kita sa kanunay. Okay, atong tawagan, atong dawaton sa Pikas Linya no ang atong partner station dia ang DYDC FM. Mikay, mayong hapon. Mayong hapon usab sa Tibuok Visaya State University Community and palihog na lang sa pagpaila-ila sa atong tinahod nga bisita karong hapon. Yes, Ruel, maadjong hapon. So, it's been a while no nga wala kita maka-talk kauban ng atong kauban ng Radio Pilipinas Sugod. And yes, we're back mga higala sa makausap pa maadjong hapon. Maayong hapon, good afternoon sa tanan nato nagpaminaw karon sa mga ka-talk sa pirmi gyud nagsubaybay nining atong programa. Mag-uban naman ta mga higala ng usa ka oras nga tulumanon, hapit usa ka oras no. And sa lain ng sab nga mahinungdan ng impormasyon nga atong hisgutan nato ibutyag later on. And sa pagkakaroon mga higala, okay lang, medyo okay pa ang atong panahon diri Arwel. Hopefully dili ni mo grabe gyud no, pero nakasinati kami diri og pagulan-ulan diri sa atong nahimutangan gayud sa Visaya State University Visayas City. Sa alang sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibuk ang puwersa sa DYDC FM, kini si Micaela Gongora, nagsibya live din sa Visayas City, alang ni atong tulumanon ang Tech Talk. Okay, sa mga higala, karong kahaponon atong hisgutan ang kabahin sa beneficial insects no kung unsa ang importansya niini sa atong mga umahan. But before na nato hisgutan ato sang i-welcome atong abi-abihon ang atong bisita karong kahaponon, si Dr. Justin Binet Miliado from the Department of Pest Management. Yes, good afternoon kanimo Dr. Justin. Good afternoon sa tanan naton nga taga Plahimate no sa DYDC FM. Okay, so so na butyag na kanya no atong hisgutan ang kini mga beneficial nga insekto. Unsa man day ang role niini, unsa ang importansya niini sa atong mga umahan. But siguro in terms of in terms of controlling pest, we are using these beneficial insects. Siguro ma'am nato sa sigurong hisgutan gamay lakbitan sa nato ang unsa man di ay ang kining natural nga pag-control sa mga peste before ta mo segue dito sa kung unsa ang mga beneficial insects. Okay. So kung mag-ingon kita nga natural way no, so daghan man tang kinds of natural way. So naatay in general ginatawag siya natong biological control program. So mag-ingon ta nga biological control, so bio means life and control no means to manage something. So mag-ingon kita nga biological control, mag-manage kita sang something which is our pests nga target ga maggamit ta sa mga living organisms pod. So kaning atong living organisms gina-divide na siya nato no sa depende kung unsa siya nga kind. So nakita yung mga ginatawag nga natural enemies, including na dihang ato mga beneficial nga insects. Naapod kita yung mga beneficial nga other arthropods. Syempre, dili man insect ang spiders ug mites, so didto sila masulod. Unya, naapod tay mga ginatawag nga mga microbial agents. So naapod mga fungi, bacteria nga pwede nato magamit sa atong mga umahan para magkontra sa atong mga peste. So para ma-control no ang itong mga peste without using katong mga chemical ma'am no inputs. Okay, so with that nakahibaw naman ta no atong hisgutan na kung unsa man di ay ni nga mga beneficial insects o katong imong nahisgutan pud katong spiders and mites ma'am no, and nganong essential sila, unsa ilang papel, nganong importante man in managing pest naturally. So, ang ato magud nga mga beneficial insects, makaingon po tang appeal po actually ang mga pollinators like or bees or ato mga beetles no nga magtabang og pollination. Pero dili na sila appeal diri sa magingon kita nga natural enemies. So, magingon kita nga natural enemy, by enemy we mean nga antagonistic ang ilang relationship with other
nga mga insekto. So makapatay sila, makadaot or makadisrupt sila sa life cycle, no. So ang atong mga natural enemies nga mga insects and other arthropods, so ang ato lang ganahan i-explain ani is ang ilang effect kung paano sila makapatay or disrupt sa life cycle is by different means, no. So nakita ginatawag ang mga predators. Ang predators, so ang ato man, no, para sa mga spiders, makakita man siguro kita kung sa mga predators, direct sila nga magkaon or mag-atake sa ato mga peste. Naapod kita ginatawag ang mga parasitoids. Ang mga parasitoids naman sa mga wasp ni sila kag mga langaw, no. So dili lang tanan nga langaw makadaot, no. So naay mga langaw nga parasitoid ang ilang kind of life cycle. Ang ila ginabuhat is mangitlog sila sa sulod sa peste, tapos ang peste, ang ilang anak, no, didto sila magkaon ginagmay sa peste hangtod nga mamatay ang peste. So mauna siya ang mga effects nga atong i-expect sa atong mga natural enemies. So makatabang gini siya ma'am no nga ang atong farmer dili na mo palit pa kay na naman ning natural allies. Oo, tinuod na siya, ma'am. Kay kung mag-ingon kita manggod nga biological, so that means nga buhi siya, no. So if ang advantage ani over ang ato mga synthetic nga mga chemical pesticides, no. Kay kung buhi manggod, mag-expect kita nga magpadaghan manggod siya iyang kinaugalingon, no. So ang advantage ani maski kaisa kaduhara ta mag-apply sa ila sa field, maka-expect kita nga magdaghan siya on its own, no. So in the future basta dili na kailangan nga mag-augment or mag-apply again sa atong mga natural enemies, kinaan naman sila diha basta maka-establish sila og successful. Diri ba ma'am sa Philippine agriculture ma'am ato ba gyud ning gina-promote kining using this matagtog natural enemies kato yung gi-mention ka ganiha ma'am, ato ba ning na-apply ba dyan ni sa mga farmers, widely adopted ba ni siya nga pest management as pest management? Okay. So, sa ato diri no, maginatawag manggod nga integrated pest management. So, ang atong biological control programs, wala siya natong na-consider as immediate solutions. So, sa ato nga pest problem. Kay mag-take time manggod siya. Kay syempre, pag-release nimo, mabusog manggod siya sa usa ka adlaw. So, sa sunod na pod nga adlaw, no. So, mao na siya nga mag-ingon kita nga kung need nimo og emergency nga solution, so dili man gud siya solution. So ang atong goal ani kung naay nahabilin or for long-term nga protection. So ang kani mga atong mga natural enemies na gina-provide nga mga means kung paano maka-access ang farmers ang atong Department of Agriculture sa atong mga ginatawag nga regional crop protection centers. So na diri sa ato sa Region 8 nakita sa Abuyog, no, and naapod sa RCPC sa Tacloban. So ang mga available diri sa ato as far as I know na sila gina-provide ng mga earwigs kanang sipit-sipit nga ginatawag diri sa local, no, mga predators na sila unya ang ato mga microbial agents napod sila gina-produce nga mga fungi. Okay, pero sa lahi nga mga RCPC sa Manila, naapod sila daghan kaayo nga mga klase pod sa mga earwigs ug naapod di ay og trichogramma. So ang trichogramma mao naman pud to ang parasitoid nga mangitlog sila. So maka-access ang atong mga farmers, mga adto lang sila dito sa mga offices, no, pero ang problema lang natong karon medyo limitado pa siya sa atong rehiyon, no. So dili pa makaapas kung kunwari tanan nga farmers manginahanglan. So maglisod pa og provide sa supply ang atong RCPC. Mao na ang BISCA, no, ang VSU gatabang kita nga maka-augment kita og maka-provide kita og supply. So ang among laboratory nga B2L Beneficials and Biocontrol Laboratory sa Department of Pest Management nagsigi mi og tabang pod sa atong RCPC para if kinanglan sa farmer nga diri sa ato area sa Baybay hangtod sa Ormoc, maka-request ra sila diri sa ato nga institution. Okay, no? So, good to know, anak ma'am, no? Though, dili siya immediate nga pest management, good labi na kung grabe na gyud ang atake sa mga peste. Pero hinay-hinay, siguro, we can shift ani or adopt ni ini para ma-minimize ang paggamit sa katong mga chemical inputs. But it doesn't mean nga we're talking about this, nga murag atong, kanina gyud siya, murag ato lang gikita pod ang advantages, no, ang positive side, and if we are using these taking advantage of these beneficial insects. Okay, so ako ibalik sa Radyo Pilipinas Sugod ang sa dugang pangamapangutan. Okay, once again, maayong hapon, Doc, maayong hapon. Mangutana lang ko na, Doc, kay kinilagirong ang atong kahimtang ba, akin nga mga insects, they're also challenged sa ila pong kanabang, siguro habitat, nga na. So,
how do we also kanabang address that concern kay do makatabang sila pero maulagi po na usapod sa kanang challenge is kanang nangawa na nga mga natural enemies sa atong mga tanom. Let's say for example, di lang gud sa ingon nga kining di mo pud siguro ambot tong sa benepisyo sa kining fireflies, no, for example tagsa na lang ta kitag fireflies ron, no, so naay tagsa pila ra ka buok because of loss of habitat. Unsa ba nang mga unsa ba what are things nga atong himuon to make sure nga magpabili ning mga natural enemies sa atong say for example benepisyo sa atong mga naa sa sektor sa agrikultura, ma'am? Okay. So, ako lai, sir, no? So, ang atong manggod mga insekto, daghan manggod sila role sa atong ecosystem. So, for example, ang fireflies, although predatory sila, dili sila pwede maging dili sila pwede magamit as natural enemy para sa agrikultura kay limited raman ang ilang voracity, but by voracity we mean by kung pila ang ilang makaon unya ang habitat pod kay ang usually ang firefly, di ba, diri sa ato makita dili makakita gud og firefly sa mga dagko nga mga hacienda, no, kay dili man akma ang habitat god. So sa ato pod, since ang atong natural enemy kay buhi man pod sila nun, so na sila yung mga growth requirements kung paano sila makasurvive, paano sila magdaghan. Dili sila exempted, no, from pesticides. So kung ang atong mga farmers kay kunwari no magingon ang farmer nga nagamit man ko, ma'am, nag-release man ko og katong trichogramma, nag-release man ko og katong airwigs gikan sa DA, pero kay ngano man nga murag wala man ko naka-feel og effect kay very susceptible pod kay di ba ang atong mga pesticides na po tay ginatawag nga wide range, no, sa ato pesticides. So kung mag-spray ka unya na pod da sila, so insect man pod sila, no, so maapektuhan pod sila sa pesticide, so dili sila exempted. So ang atong mga farmer dapat naagoy correct timing of application kung ganahan silang i-combination siya or kung ganahan silang mag-full, for example, mag-shift sila good sa organic, kakanaaragod ang ilang gamiton, no? Unya, buhi man sila kita gani maapektuhan kita og bagyo sila pod, no, so maapektuhan pod sila sa mga natural disaster, syempre mag-lower pod ang ilang mga numbers. So mga ingana siya unya ang advantage lang siguro sa mga biological control programs nato, no, wala na ko na mention kanina kay very host specific sila. So ang advantage compared sa ato mga pesticide kung pesticide manggod kung unsang nahadira mapatay manggod, no, pag-spray nimo. Ang atong biocontrol agents, ang atong natural enemies, kung unsa ang ilang ganahan, na sila usually mga range of targets. So lalo nang atong ginatawag nga mga parasitoid, usually mga usa, duha lang gud ka species ang ilang target. So kung ang imong problema is corn borer lang gud sa corn, so pwede ka ka-release og trichogramma. Ingan na ragod ang iyang target. No, dili ka mamroblema nga ang uban, ang butterflies, ang imong mga pollinators, ang bees, maapektuhan sila sa ingan nga pag-release nimo og biocontrol agents. So pero ang problema po lagi pero di ba, ma'am, mas convenient malagi pod for farmers siguro nga kuan sila kanang insecticide or pesticide compared sa kining atong mga natural agents. Mas siguro nga maapoy ilang kanang gigamit. Is it safe to say nga mao na ang sitwasyon nato? As of now, sir, maglisod actually kita convince ato mga farmers to shift to biological control or maski dili biological control, maglisod kita og convince mga farmers nga i-ditch good entirely ang chemical control programs, no, kay kung pesticide use man good, very immediate ang effect. Pagka-spray nimo unyang today, no, pagkaugma makita na nimo mga patay na tanan, no, so very, very immediate ang effect. Unya paspas ra pod makapalit sa mga shops, no, sa atong insecticide. So kaning atong biocontrol agents, mga adto pa sila kabuyog, mga adto pa sila takloban, so medyo lisod-lisod pa siya i-integrate. Pero ato ra pod sila ma-convince nga mahal man pod, no, ang insecticide unya very detrimental siya, no, medyo makadaot siya sa dili lang sa environment pero also sa health sa atong mga farmers, sa atong mga consumers, no. So pwede ra man gud siya ihinay-hinayon nga maka-shift kita sa biocontrol, ato siya idugang, no, ato siya i-add sa atong pest management programs para dili lang sila solely, no, magsalig sa effects sa chemical control. On your end, ma'am, aside sa imong gipang mention, unsa man ang inyong mga gihimo karon nga mga strategies to para ba mo mobalhin na sila into natural kining
natural instead of using kining nga mga chemicals na kay sakto pala gito imong gingon medyo challenge gid siya and unsa man ang mga strategies inyong gihimo nga bisan sa hinay-hinay nga mo transition ang atong mga farmers pagbalik sa kining atong mga natural nga mga kining insekto nga makatabang sa atong agrikultura. Okay. So, ang ato manggod kay ang ato ginapang convince sa farmers no kay makaingon manggod sila nga wala na masyado ani kay kung mag spray manggod kitag insecticide dili lang ang atong natural enemies ang maapektuhan pati na po ng atong mga pollinators no. So, naay mga farmers mag-ingon nga maski hinlo ang ilang farm no wala sila peste makita dili pod masyado mamunga ang ilang mga fruit trees ingay na siya kay wala man pod maka-pollinate. So kanara pod ang atong ginatry og convince nila na unya naapod mga pest problems kita sir no ug ma'am nga murag biological control good ang pinaka best nga solution. For example lang no ako lang i-quote ang kung naka-remember mo sa kokolisap nga problema no katong coconut scale insect, okay? So naka-start kita emergency response nato no kay need man gud nato og immediate solution, nag-trunk injection kita kay ang lisod pod kaning coconut scale insect ug other nga mga sap feeding nga mga insect kay dili man na sila magkaunog dahon no. So ang juice manggod sa dahon or sa tree ang ilang suyupon. So dapat systemic good nga insecticide. So kung magamit kitag systemic since maunang term systemic sa tibuok siya nga kahoy mag-effect ang ang atong insecticide. So that means dili maka-harvest ang farmers until nga dili to matanggal ang insecticide sa system sa plant. So for example sa atong coconut mga 6 months to 1 year. So wala sila kita no. Kay dili nila pwede ibaligya, dili nila pwede ikopras ang atong nga bunga sa atong lubi. Unya ang naka-solution good adto kay parasitoid no kay ang coconut scale naa siya natay nakita nga parasitoid nga kana ra gud ang iyang atakihon. So natay mga specific problems nga masolusyonan ra gud siya og biocontrol programs no paros pod sa atong mga problema sa lamok pod. So napod tay mga biocontrol programs og dili lang pod siya sole solution ang biological control. So dapat naapod other methods nga dapat siya i-integrate no para maka-promote kita sa most effective nga management strategy para sa different kinds sa atong mga peste sa humay ug sa balay. Oh yes, kay lagi kini mga insecticides or kining chemicals in general no dako man murag haros tanan ang epekto no including natong mga dili mo pud unta invasive madamay gid yun siya. Okay, ito ibalik ni mo da Mikay para sa dugang pa nga mga pangutanang impormasyon. Okay, so salamat Ruel and of course sa atong bisita karon si Dr. Justin Miliado. Okay, so ma'am, kini ba nga mga insects, pwede ba nato ma-describe para ma-picture out po sa itong mga listeners kung giunsa nila pag-control ang mga peste, no? O giunsa nila, unsay pa maagi sa, or how do these insects control the pest, no? Peste diha sa umahan. Okay. So, katong ato nga classification, di ba, naakit ay mga predators. So, ang predators, the same rapod sila nga strategy para sa atong mga lions, tigers, no? Mag-picture out kita. So, siguro ang best representation na lang sa predatory nga insect kay mga dragonflies, no? So sila, makakita sila sa potential nga prey, ila i-capture, kauno nila dayon, no? So, kung mabusog sila, ugma na pod. Okay? Ang atong mga parasitoid, lahi ang ila means of control, no? Maka-provide sila control kay ang nanay, kunwari ang nanay nga parasitoid. Ang parasitoids nato, mura sila mga wasp ni sila na wasp and langaw. Okay? So maka-imagine man siguro kita sa wasp, pukyutan, mga ingana no? Nga na sila'y ovipositor, na sila'y pang murag pang sting sa ilang lubot, no? Although lahi po ng ovipositor. Pero ana na lang atong pag-imagine sa atong mga listeners. So ang nanay nga buntis, for example, mangita siya sa caterpillars, for example. Unya, didto siya malay og eggs sa sulod sa caterpillar. Unya, ang iyang anak, pag nag-hatch dito sa sulod sa caterpillar, mag-start siya kauno niya. Unya, murag mag-zombie ang caterpillar kay ginakaon man siya sa sulod. Unya, pag ready na ang katong atong wasp nga mag-emerge
no, nga adult naman siya nga wasp, so didto na mamatay ang aton nga peste, no. Unya ang kaning mga microbials nato nga ginatawag kunwari ang fungi, ano na sila, pag nag-spray kita, mura siyang pesticide ang means of control, ang atong virus, ang atong bacteria, for example, ang atong BT, which is a commercial pesticide actually, o ang atong fungi, mura siya ginatunaw, no, na makakuha sila kunwari sa DA, makakuha sila dito, tunawon na nila ang spores, tapos i-spray nila ang murag pesticide pod. Pero ang ano-ana is if maka-come into contact sa skin sa insect, or pwede makaon sa insect ang virus, no? So dira sila atakihon sa sulod, no? Tapos magkasakit ang atong mga insect. So kung magkasakit sila, unya dito sila na mamatay from the infection. Tapos mag-spread na siya dira sa field. So medyo lahi-lahi sila nga modes of action. And then katong imo pong na-mention ma'am no nga host specific sila nga kung unsa ra Yes. gyud ang ilang gubaon, ilang kaunon no. So unlike if maggamit ka og chemical nga tanan gyud Yes. ratsada mamatay including the katong mga beneficial nga insects ma'am no. So mao po na diha ang matawag natong disadvantage if you are using chemical. Okay. So ma'am, para lang po magka-idea tong farmer ba, is there a way nga itong mga mag-uuma, maka-identify sila kung ang isa ka insekto beneficial or harmful sa ilang field? Kana po ang atong just by- problema, no? oo, Yes, oo. sakto na siya kay usually karon no, lalo na sa mga dili good familiar nga mag-uumay nato, basta makakita sila og insekto sa field, murag na anayin daot ana, no? Oo, So oo. ang immediate solution nila kay mang spray or Spray ilay dayon. kanon, no? Correct. So appeal day ditong atong natural enemies. Actually lisod-lisod siya no kay need good siya og awareness program. So usually need good nato siya need nato mag-promote kung unsa ni sila mga beneficial insects, no? Unsa ang ilang nawong usually. Pero ang ato no medyo familiar man po actually ang atong mga farmers. So kung familiar lang sila, na sila yung mga chart no nga gina-provide, usually available man po siya sa atong mga government offices. So na sila makakita kung ga-feed siya directly sa dahon, no? Most likely peste na siya, no? Kung naa lang siya diha around, no, magsigid lang siya tuyok-tuyok diha, that means nga basin beneficial na siya. Although ang ato lang pod nga lisod good siya i-describe, no? Lalo na nga dili very technical ang atong mga farmer. So ang sa parasitoids lang magingon lang may nga usually kung pukyuta na siya or bees na siya, usually beneficial na sila. Pero ang sa amo lang yun, maghatag mi og mga pictures, no? Naami tay mga chart nga naay pictures para medyo maka-gauge sila no kung unsa ang beneficial og dili og ato pod ginang-promote syempre ang atong ginatawag nga threshold levels, no, para mag-ingon ang farmer ay nagkaon sa akong kamatis, so need na ba na ako mag-spray or dili. So makatabang siya sa ilang decision making, pila dapat ka bunga sa kamatis ang naay daot before ko dapat mag-spray. Kaya ang atong mga plants no naman sila means of recovering from the injury, di ba? So kita man po di ba natay self-healing properties or characteristics. So basi makaya pa man sa plant. So no need sa nga mag-spray ka og anything, no? So ana lang pod. So very technical gid siya no. So ang to mga farmers should know or at least ma-aware nga dili lang kapag kita hala na may nakinitkitan ang dahon sa ahong unsa ba din nga crop and then mo resort ta dayon sa katong ato na sprayhan dayon no kay basin og apil pa og kadao or kapatay ang katong mga beneficial insects. So hopefully we can unsa baka ma'am no maka-promote po ta or maka-kwantag episode kung gid focus ra gid ana no so that our farmers will know unsa pud ilang angayng buhaton no. And they can identify kung asa nga mga insects ang tawag natong harmful o asa pod ang beneficial no. And di mo gina siya dali mo nang pero karon nilakbitan nato na isgutan gamay ni ma'am, but sa kaingon pa hopefully we can focus gid na gitay a special episode for that no. And moving on ma'am, pwede pa pud ka maka-share ma'am og farming practices nga makatabang nga ma-maintain nato ang mga beneficial insects sa atong umahan?
Okay. So, ako lang i-add to ganina ma'am sa na sa ato mga farmers. So, una siguro nga karon ang ato mga estudyante manggod kay nagwonder sila nga ngano mang required me mag-take og 172 nga klase diri sa ato ba ang mga BS agriculture students. So, ang 172 nga klase ani it's beneficial arthropods and microorganisms. So, tanan nga agriculture students maka-take good ani. So, mauni siguro ang purpose kung nganong kailangan nila mag-take. Kay para, for example, na sila'y work, na sila'y pangutan-an sila sa farmers, aware sila as an agriculturist in the future, no? So, appeal po sa among lesson, so kanang imong gipangutan na ma'am, no, kung paano kita makapromote, kung paano siya padaghanon, or paano kita maka-attract og mga beneficial insects. So, usually, since ang ato mga beneficial insects kay mga wasp man, mga flies, so usually ang uban no, ga-practice sila og magtanom sila og mga flowers kung asa sila pwede maka-feed no. Kay aside man pod, for example, ang atong mga wasp, mangitlog naman sila didto. Pero magkaon sila gyapon og nectar, need gyapon nila magkuha sa mga ingay nga mga nutrients. Unya, if naatay mga kunwari ang ato pod mga predators, dragonflies, ang atong mga spiders no. So usually dili lang god mag-spray kay as long as na sila makaon, magstay man pod sila diha. Unya, for example, nag-spray ang farmer chemical pesticide no, unya namatay na tanan nga peste diha. So pag abot sa atong predators, wala naman di sila makaon. So didto sa magbalhin sila sa lahi nga farm. So dili ta maka-promote no. So naarang good kung kaya ra nato no ang atong mga farmers gina-convince nga last resort ta good unta ang mga synthetic chemical pesticide. Kay naman pud mga botanicals or naay mga kinds of pesticide nga mas friendly siya sa mga natural enemies. So for example, ang akong giingon ganina katong BT no, BT or Bacillus thuringiensis na siya commercial nga formulations. Unya biological control na siya nga kind kay bacteria man na siya. Unya, so ang pag nag-spray na, ang iyang target lang is mga caterpillars. So, maski nailahi nga makakaon sa dahon nga na BT, okay ra siya, no? Kay dili man siya susceptible kay kung for example lang atong BT, para lang sa knowledge sa atong mga audience, ma-activate lang ang BT nga protein, no? Ang crystal protein niya nga mauna siya makadaot kung very alkaline ang pH sa tiyan, sa gut, no? So, ang alkaline pH, naaraman na siya sa mga caterpillars na to. So, kung kita, makakaon kita sa vegetables nga nasprayhan og BT or uban nga mga insekto nga naadid to, unya dili man alkaline or high ang pH level sa ilang tiyan, so safe ra sila, no? So, mauna siya ba? So, naay mga chemicals nga mas safe siya sa natural enemies kesa dito sa mga very wide spectrum nga insecticides nga ato ginagamit. Okay, so thank you so much, ma'am, for sharing that, no? Na-curious lang ko ano ma'am ba, before na ko ibalik din sa Radyo Pilipinas ni Roel. Kasagaran sa mga farmers sa amo, ma'am, since ang among gyud dito is humayan. And kasagaran sa mga farmers is magreklamo sila nga dili na kuno ang mga insekto dili na mapatay sa ilang usual nga ilang gigamit nga chemical pesticides, no. So yes, mga higala, kasamtahan kita nakasi natin og power interruption. Padayon lang tano, ako padayon ako pangutana ma'am, no. Kini ba mga matawag na to nga immune nga mga peste sa mga sa chemical pesticides, madapa ba ni sa if you will be using kining atong mga beneficial insects or the natural pest control methods? Okay. So, kana ang advantage pod no sa mga biocontrol programs kay dili siya masyado maka-form o resistance nga ginatawag ang atong mga peste kay maumangod ng problema kung mag chemical pesticides kita, no. Lalo na karon ang mga farmers nato kung dili na mag-effect ang usa ka kind sa chemical, mag-mix na sila sa lahi-lahi nga mga chemical, no, which is not advisable good kay maka-promote bitaw siya og resistance formation. So ang atong mga beneficial insects, since kaunon man siya diretso, wala may mode of action diha nga mahitabo, no. Dili go siya makasurvive, no. So that means nga very mas effective good ang atong biocontrol programs, lalo na if very host specific ang atong
mga natural enemies nga i-release siya sa field. So kana good ang usa ka good advantage sa kani mga biocontrol programs. Unya, ang ato pod is ang ato mga natural enemies na sila ginatawag nato nga host seeking behavior. So kay mangita man sila no, dili pareho sa chemical pesticide kung asa ka lang mag-spray, kung asa lang to mag-drop ang droplets, dito ra gud siya, di ba? Ang atong biocontrol nga mga natural enemies makalupad, makabagtas, makaunsa man da sila. So na sila means nga kung asa to masking sa ilawom sa dahon tong iyang kaunon, so iya gud to pangitaon kay gutom man siya, no? So kana pod ang mga advantage nga atong maingon sa atong mga natural enemies. Bitaw no kay mo lagi nang problemahan pod sa mga farmers, ma'am. And na naiuban mga farmers nga nagkuan gid sila nangita na gid sila matawag na tong mas grabe pag yun ka isog kay dili na kuno makaya sa katong ilang usual nga ilang ginagamit nga chemical pesticide. So mga higala, dako gid ang advantage no if mo opt ta aning natural nga way sa pag-control sa mga peste. Pero again, dili na siya immediate nga way no sa pag-control sa mga peste. So we can kana bitang hinay-hinay nga pag-adopt, pag-shift to this. Ako ibalik sa Radyo Pilipinas alang sa dugang pangutana. Okay. Once again, Doc, maayong hapon. I've seen videos online, tuman nahisgutan man ang rice, no? Kana bang ilang mga control, let's say for example, na iuban nga panamnan sa kinibitawng kanang ijang sa gilid sa rice field, panamnan og mga buwak, naapoy uban nga naapoy kanang mga binuhing isda, naapoy uban crab ipamutang, unsa man ni siya ka maadyo ma'am, and murag mo ta kakita og naapoy nag-adapt na adriya sa atong nasod. Okay. So siguro ang sa ato lang no, actually napod nag-adopt ingana. So usually makita na siya nako sa mga GAP farms, no, good agricultural practices nga farms, unya sa mga organic jud no, full organic nga mga farms kay bawal man sila magamit og synthetic nga pesticides. So ang purpose kanang magtanom sila og buwak sa border. So ang atong manggod nga plants depende kung unsa siya nga kind of plants, no. So pwede siya nga naa siya repellent effect, pwede pod nga attractive nga effect. So kung sa attraction, imbis nga didto siya sa humayan mangadto, very attractive man tong gitanom nimo sa gilid sa border. So mauto ang una nga i-atakihon, no? So mao na siya ang uban ang repellent effect. So since naa siya sa border, pagka-smell or pagkakita or pagkaunsa man diha sa peste, no? Didto pa lang sa border. So dili na siya mag-proceed sa sulod nga sa atong mga humayan, no, kay ma-prevent naman siya kay basi baho or dili sila ganahan sa color, mga ingana siya nga mga epekto. Unya siguro sa ato lang no, dili makakita bitaw ko sa mga videos pod nga naay carps or naay mga magbuhi sila og mga isda or kung unsa man diha sa humayan, no. So siguro dili pa siya masyado applicable sa ato kay pesticide based man masyado ang atong mga farm. So, yes, if magbuhay kita diha, no, so base maglutaw-lutaw ang atong mga isda sa atong mga farms. Unya, need pud na siya sir og specific siguro nga lines sa rice kay syempre kung magbuhay kita isda, so dapat ang atong rice kay adapted siya sa ingay nga kind, no, nga setup nga okay lang siya nga maski taas kaayo ang tubig. So diri sa Visca murag lahi nga kind ang atong gina-target, no, pero ang advantage lang ana no sa uban nga countries is gamay pa lang ang rice, no, ang atong mga peste nga mahulog, for example, so biocontrol program pod na siya, ang atong mga peste nga mahulog diha sa tubig, so diretso lang siya nga kaunon. So very very advantageous pod siya, no, lalo na if naatay mga rice variety nga maka-withstand gud siya og mga prolonged nga water soaked siya nga mga situations. Okay, mao po na problema actually baya sa atong mga rice farmers diri sa atong nasod, given nga medyo sa kadaghan gid nato nga mabisita tag Bagyo every year kanang mga lunod nga rice, no. So siguro kanang mga variety nga kaya ra nga bisa pag mababa diha okay ra, and siguro po dagi no let's open po siguro sa mga posibilidad or introducing nga mga technologies kay kita man po nato sa ubang countries, like for example atong mga neighboring countries like Thailand, Vietnam, maayo man po ang ilang rice production. In fact, we are importing from them ngani, no. So hopefully ang atong mga farmers po would be open to kanang mag-introduce po ubang mga strategies other than the usual kanang mga chemicals kay
napoy long-term effect lagi pod sa atong kining atong mga basakan or in kuan good sa mga kayutaan in general. Kana bang another question ma'am kanang ug natay mga i-introduce nga mga biocontrol nga mga measures unsa man po ng risk ni ana, like say for example kung may mo siyang invasive o unsa man ang mga what are the things nga dapat hinumduman nato to make sure nga di pod maabot sa ingan ang punto ma'am? Kana, no? So, actually, nakalimot ko ani gina-mention. Unya, very nice good nga na ask ni sir, no? Kay very controversial good ni siya nga mga questions. Kay, I'm not sure if familiar mo katong last time nga katong naay mga nasod, no? Nga nag-release sila og, di ko sure, a frog, kanang bullfrog, no? Kanang Rhinella, nakalimot ko kung unsa ang Bisaya sa frog unsa gani. Frog like baki, ma'am? Baki kana. So buhi sila og baki para ko daw mag-control sa mosquitoes. Unya ang kato nga baki wala sila kahibaw. I'm not sure basta kung unsa man, no? Basta ang wala sila kahibaw nga invasive to siya nga species. Dili siya native Philippine nga species ang kana makita nato nga murag gulod-gulod ang likod nga brown. No, so dili na siya from the Philippines. Unya pareho pod sa kanang gambusya, kanang isda. Naipod mga reports, no, nga nagbuhi sila og isda sa mga rivers para daw mag-control og lamok, no. Ang lisod pod to kay ang kanang gambusya, it's not also a native Philippine species, no. It's from Africa pod. So kanang atong lisod pod, no, need pod nato constant communication, no, with our LGUs. Since sila good ang ga-promote usually sa mga inganing program. So, we're very open. Amo gud na gina-advertise nga open ng atong department, ang among association, no, Philippine Association of Entomologists, no, if they want to consult with their programs. Napod mi nakita nga katong programa nga piso para sa lamok nga katong mangita sila og lamok unya ihatag nila sa barangay kada usa ka buok nga ila makita kay na 50 cents, no. So very open good siya to issues kay what if ako, di ba? Kay bawo ko magpadaghan og lamok. So, basta kung dito ko nga barangay, naging milyonaryo na ako dito, no? So, kana po ang atong need i-consider, no? Nakita yung mga native species. So, kung mag-promote kita sa mga biological control programs, ang ato gud una nga gina-promote is ang use of the native species. Kay dili kita masyado mag-worry nga magiging invasive siya. Kaya usually, ang nagiging invasive lang man, no, mga imported, not all, no, pero usually good, mga imported nga mga species. Kaya nga naman, usually, if mag-import kita sa non-native species, okay, pag abot niya sa lugar, kung foreigner ka, usually, wala man good may nakailan nimo. 'Di ba? So, if naay mga natural enemies diha, for example, wala sila kahibaw nga pwede di ay kakaunon, di ba? Unya, ikaw pod, since walay may nakailan nimo, pwede ka kakaon og daghan diha, no? So, kanang atong baki, no? Mao na nga nagdaghan kaayo, kay wala may pwede makakaon niya, kay it's very poisonous. Unya siya, kay daghan man siya pwede makaon nga yung mga food sources. So, kanara pod, no? So, dapat aware kita kung unsa nga mga species ang native, unsa ang effect nila sa environment kay maglisod man ta sir ug ma'am kay once nga maka-release by ako biocontrol agent since they are alive, no, wala na tay control, no, once nga naana siya sa environment, no, so dili na siya nato maglisod na ta og manage sa ilang mga populations once nga nagdaghan kita. So kanara po ng atong mga paalala ra pod, no, sa ato mga government units, no, nga mag-consult jud before they promote anything, no, kay mas makahatag man ta og technical advice expertise. Yes. Unya kay aside diha, so naka-mention kita ganina nga nakitay ang atong mga biocontrol agents, ang atong mga natural enemies, napod sila'y ganahan ng mga kinds of ecosystem, no? So, for example, ang kaning atong mga natural enemies, for example, kaning mga naay lamok, no? So, mauning akong thesis ang college, naay lamok nga species, nga mga unsyag lahi nga lamok.
no? So nindot gud siya unta no for biocontrol programs. Unya ngano mang wala na to pa siya ginagamit diri sa Philippines, no? Kay amo na nakitaan na sa amo mga studies na dili siya makasurvive sa city, no, sa urban setup. So pwede lang siya sa mga semi-rural unya mga high elevation nga setup. So kung diri sa Visca, pwede gud siya. Actually makita siya namo diri sa Visca nga magtuyok-tuyok ang mga lamok nga nang no, nga mangaon pod og other nga lamok. So, ang ato, mao na siyang mag-fail ang mga biocontrol programs kay nakita ginatawag nga habitat mismatch. So, parehas pod katong isda for example, 'di ba? Nag-release sila nag-release sila og isda para makakontrol daw og dengue, no? Nag-release sila sa ponds, nag-release sila sa rivers, no? Unya, asa man di ay nagapuyo ang ato nga dengue nga lamok. 'Di ba? Ang dengue nga lamok, ang atong mga Aedes, nagapuyo sila sa small contained nga mga water, no? Unsa ba sa mga tires, no, sa ligid, sa goma, sa mga sudlanan og pintal, nga na siya. So walay purpose, no, walay bearing atong pag-release nila sa rivers, no, kay wala man didto ang atong ginatawag nga lamok nga target nga species na lamok didto, pero dili siya dengue nga lamok, no. So mga ingana siya ba, so basin mas makadaot rata, the intention was good, no, pero in the long run, no, so since wala kitay masyado knowledge, mas nakadaot pa ta, mas nakagama tog another problem since nga nagdaghan na sila dito sa river unya naging invasive pa pud sila. Yeah, I remember aside ng lamok ma'am katupong naputoy katong mga rats, no, kaning mga ilaga na ganitoy ubang LGUs nga murag usa ka ang iyang tail maihatag sa agriculture office in exchange for pila hundreds of pesos, no. So mo lagi na sakto tong yun ni ma'am, no, nga whenever mag-implement tag mga susama niini nga mga measures, we should consult experts kay madyo nang wa nay kuan arabay pagbasol nga maguna. So kinanglan nga tong siguro doon nga sakto ang atong mga himuon nga interventions. Ato ibalik ni mo da, Mikay, para sa dugang pang mga impormasyon kay medyo hapit na po ang atong oras. Yes, Ruel, no? Pila na lang ka minuto natong nahibilin. So, siguro ma'am, last question na siguro na wala na po pangutana sa pikas na nga partner station. Ma'am, unsa ka ang mga challenges or misconceptions, no, nga na naka-prevent sa wide adoption ni ining atong biological control sa atong mga mag-uuma? Labi na kay daghan mo siya advantages, no, or considering its advantages, pero dili good ang mga farmers murag mas sayon good para nila ang pag-resort sa katong chemical, no, pesticides, bisag dili pa ingon ka grabe good ang epekto, no. So unsa ka ma'am ang mga challenges or misconceptions affecting sa wider adoption of these biological control? Okay. So siguro ang una namo nga i-promote good, no, ang first good nga challenge is ang availability, no, lack of awareness nga naaday ingani nga mga solutions, no. So dili masyado aware ang atong mga farmers nga naaday ginatawag nga biological control programs, no. Wa sila kahibaw nga naay available nga mga natural enemies, mga microbials nga naaraman di ay sa DE nga pwede ra gud ma-order. Although ang second nato nga challenge, available siya for orders sa atong mga RCPC, pero limited lang gud ang makaya nila nga i-supply, no, kay hamakon nimo usa lang ka station, no, sa Tacloban lang or sa Abuyog ang atong station dire, tapos need niya i-supply ang entire Eastern Visayas, no. How many farmers ang naa diha, no, unya how many farms ang mga hinanglan ana kung magdungan sigid sila, no. So ang karon, as far as I know, no, ang atong DA is that they are promoting, no, ang adoption sa mga LGUs para sin mass production sa kaning mga natural enemies, no. So naay mga LGUs nga very willing sila na sila yung mga farmer organizations nga sila na mismo ang magpadaghan sa ilang natural enemies. So nakahibaw ko sa Mahaplag, naabpod sa Ormoc, no. So naghinay-hinay sila mga seminar or mag-adapt sila para dira na lang pud magkuha ang mga farmers sa ilang own nga supply in the future. Unya, ang maglisod pa pud ani kay ang number 3 nato na we lack the policy for biocontrol program sa Philippines, correct, no. Correct. Daghang mga biocontrol agents nga available na siya outside of our country. So sa Europe, kay di ba very strict gud ang Europe o
pesticide residues, no? So wala yung choice ang farmers kundi mag-opt Natural. sila to natural. Yes. So ang mga chemical companies po dito nagsigud grabe ang intensive good ang ilang research para maka-come up sila with a good biological agent nga ma-mass produce nila and may use good by our farmers, no, napagani mga nematodes, no, nga naalang sa pakete unya mao na ang i-release sa mga farmers na ay mga parasitoids nga mga miss lang ang ginaship, no. Ang problema nato dili sila kasulod sa Philippines, no, until now kay wala kitay proper policy for importation, for example, of biological control agents. Mao na siya nga ang ato mga huge chemical companies, no, dili sila maka openly nga makabaligya pod sa farmers even though available siya actually. Unya that's why pod nga ang limitation lang nga kung kinsa lang pwede maka-distribute is our Department of Agriculture, kay government agency man sila, so they have the ability nga maka-release og biocontrol agents without being under that policy. Pero kahibaw ko karon we have namin tayo ginatawag nga ga-improve sila sa atong Philippine standard for agriculture, no, ang under sa BAFS, no, so na sila mga training karon for organic agriculture, no, so ilan na siya gina-improve o try nila include ang ingay nga policy nga pwede na makasulod ang mga biocontrol agents from outside. So hopefully no soon 2026 2027 na tay mga biocontrol agents nga makita, no, nga available good siya sa shelves, which is very accessible sa atong farmers. It's there, wala lang good tay access kay dili pa good siya sila kasulod. No, so mo gid pud na ang challenge da ang kaning access. Though available na siya pero ang farmer usay man gud kay di na ganahan pud nga mahasel na pud ba, no? So kuan pod, no, kudos sa mga LGUs nga ning adopt ni ining atong natural pest control methods para ang atong farmers can easily access ani nga mga insekto. Di na sila necessary nga maadto pa sa RCPC, but mo na mention, ma'am, or the Yes. Regional Crop Protection Center. Oo. And hopefully ma-expand pa ni sa nakadaiyang LGUs din sa atong Rehiyon 8 para hinay-hinay, no, and hopefully usab ang atong mga policy makers makita po nila ang dako nga importansya, ang dako nga papel ni ini, especially that we are ang atong yung aim, no, kay sustainable agriculture, and dako gid ni siya og papel in achieving such, no, sustainable agriculture. Okay, so alas 3:53 na. Kung wala na pa ko ng atong pikas o partner station, Radio Pilipinas Sugod, I think moro po ang ako question, ma'am, no? Na po tayo nindot pa unta mag-discuss pa further, but considering sa tong oras nga hapit na gyud, so magpasalamat na lang mi sa imo, ma'am. Thank you so much, Dr. Justine Miliado, for sharing ato nga mga impormasyon. Very relevant, may hinungdanon nga impormasyon, and very interesting as well. Hopefully ang ato mga farmers na encourage, no, to hinay-hinay nga mo-adapta ni ining natural nga paagi. Once again, thank you so much, Dr. Miliado. And of course, ato mga sukintig paminaw, daghan kayong salamat sa iyong pagsubaybay at ang iperme ang programang Tektok matag Lunes ko to Biyernes, no, do ang atong live is Monday, Wednesday, and Friday. Replay ta TTH, no, so atang mga igala kay daghan pagyud ng mga may nungdanong impormasyon na inyong makatunan din hining atong CBAnan. And of course atong partner station Radio Pilipinas Sugod, daghan kayong salamat sa nining atong partnership, no, naka-extend gyud ta og mga may nungdanong impormasyon sa atong mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Valia Gonzalo, ug sa natibok ang puwersa sa DYD sa FM kini si Micaela Gongora alang sa programang Tektok. Gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa Macau sa pa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan Roel Bugnos. Magpasalamat ug maayong hapon kanaton tanan. Ito ang Presidential Ako si Vice Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipinas.